Marcos ang una nagsabi na may mga blanco sa Bicam report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Kumalma nga ako at tuloy hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang ng mga datos. Dalawang Hindi pa nga ito eh. May malasakit eh. Yung mga representatives natin na yan, kahit ganyan sila, ang trabaho dapat nila ay maging boses, tenga, at bibig natin at utak natin sa Congress. Na pumipirma sila doon, hindi lamang para sa sarili nila, kundi para sa buong distrito nila kasi ang tawag sa kanila, kinatawan. Ang tawag sa kanila, representative. Ngayon kung yung representative mo, hindi tama yung ginagawa, meron kang karapatan bilang mamamayan para questionin at sabihin sa kanya na loko-loko ka. Possible, no? Kasi an error in legislation can be corrected only with another legislation. Itinanggi na ng Pangulo na blanco ang pinirmahan niyang General Appropriations Act. Ito na yung batas na nagsasaad ng budget ng gobyerno para sa taong ito. Pero sabi ni Ungab, tama naman na walang blanco ang enrolled bill. Ito yung kopya na hango sa Bicam report na naratificahan na ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo. Ang problema, ang naratificahan daw ng Kongreso ay ang Bicam report na may mga blanco na naging kompleto na sa enrolled bill. Yun ang tanong kasi dyan, sino nag-fill in the blanks? Sino nag-fill in the blanks dyan? Aling maliraw ito at illegal dahil anuman ang itinagdag sa enrolled bill ay hindi umunod dumaan sa ratifikasyon. Tingnan mo, Magician. Yeah, exactly. Ito kasi ang hindi nila maintindihan. No? Ito ang hindi nila maintindihan. Ano ang role? Ano ang role ng mga congressman at senador? Ang magandang argument din ho ito na sabihin, no, iparating sa kanila na magpa-file para kung kunwari, complete at maganda na yung sa kanila, hindi naman na natin kailangan, di ba? Pero ito ang isang magandang argumento din. Okay? Bilang isang taxpayer o mamamayan, ito ay isang magandang argumento. Ano ang silbi ng mga hearings? At ano ang silbi ng ating mga representatives? Yung mga representatives natin na yan, kahit ganyan sila, ang trabaho dapat nila ay maging boses, tenga, at bibig natin at utak natin sa Congress. Kaya representatives ang tawag dyan sa mga congressmen at saka sa mga senador. Ngayon mga kabatas natin, ano ang silbi ng pirma nila doon? Ang silbi ng pirma nila doon mga kabatas natin para siguraduhin na bilang representative ng isang distrito, bilang representative ng Pilipinas, bilang representative ng isang grupo, ay tinignan mo yon at sang-ayon iyon doon sa mandato mo bilang representative ng iyong mga constituents. Ngayon mga kabatas natin, ano ang problema kapag pumirma sila at blanco yon? Pag pumirma sila at blanco yon, ibig sabihin, hindi lang ho yung representative. Okay? Kundi, pati yung mga tao na nire-representa niya, nilinlang niya. Bakit? Kasi dapat transparent ka, di ba? Dapat ikaw yung representative ng mga tao, titignan mo na yung proseso ay tama. Ngayon, ang nangyari, alam mong mali, kasi may blanco. Ngayon, ang ginawa mo, pinirmahan mo pa rin. Ibig sabihin, hindi mo talaga ginagawa yung trabaho mo at nililinlang mo yung mga tao na nagbigay sa iyo ng kanilang tiwala para i-represent sila para bantayan yung pondo ng bayan. Diba? Ganon yun. Iniisip kasi ng mga tao, parang, hindi, ang maglalaban-laban lang dyan, yung mga congressmen at senador. Paano pag nagkakontsyabahan sila? O di ba si Amy Marcos lumabas na naman, sabi niya, kaya nga kinokontra ko yan noon eh. Sabi niya, di ba? Pero ito kasi yan, mga kabatas natin. Itong mga representatives na yan, kaya representative sila, dapat huwag tayong lokohin. Nung pumirma sila dyan na blanco yan, niloloko tayo. Kasi, sinasabi nila doon, bilang representative natin, na uma-agree din tayo na blanco yan. Gets nyo? Kaya nga representative eh. Lagi kong sinasabi sa inyo yan, di ba? Na dapat yung mga representative nyo, ang dapat yung iboto, yung talagang ipaglalaban kung ano ang kagustuhan ng mamamayan. Kasi kung makasarili yan, babaliwaliin kayo. Ngayon, binaliwala kayo ngayon. Bakit? Kasi hindi nila iniisip. Sa sobrang makasarili nila, na pumipirma sila doon, hindi lamang para sa sarili nila, kundi para sa buong distrito nila, kasi ang tawag sa kanila,
kinatawan. Ang tawag sa kanila, representative. Ngayon, kung yung representative mo, hindi tama yung ginagawa, meron kang karapatan bilang mamamayan para questionin at sabihin sa kanya na loko-loko ka. Attorney Rani, di ba pwede ba yung reasoning nila na ipit na sa oras? Kahit kailan, kahit sinong tao alam nila yan na hindi mo pwedeng gawing rason na ipit na yung oras. Kahit nga traffic, hindi pwede. Kasi unang-una, yung oras na yan na binigay sa kanila, alam na nila kung gaano kahaba. Parang traffic, di ba? Hindi mo na pwedeng idahilan ngayon ng trabaho sa trabaho na traffic kasi sasabihin lang ng boss mo, alam mo naman na traffic yan eh. O di maaga ka sanang umalis. Kung pwedeng idahilan yan, pwede ring idahilan yung traffic. Unang-una, yung pagiging gipit na oras na yan, that is not a fortuitous event. Alam mo na kung anong haba ng oras meron ka, dapat ginamit mo yon. Nagets nyo ba mga kabatas natin? Ang silbi ng mga kinatawan, ang silbi ng mga representatives at saka mga senators natin, ganon sila. Ngayon, kung gumawa sila ng kalokohan, ibig sabihin, tayo kasama dun sa kalokohan na yon kasi nire-represent tayo. Kaya nakaka-high blood, di ba? Sila pa yung matapang, sila pa yung mayabang. Isipin mo ito. Uutusan mo yung isang tao. Bibigyan mo ng isang special power of attorney. Sasabihin mo dun sa tao na binigyan mo ng special power of attorney, itong perang ito. Itong perang ito, gastusin mo sa ganito. Ibili mo nito, bahay na ito, ganito yung presyo, ganyan yung presyo. Anong mangyayari kapag kunwari, imbis na yung pera na binigay mo sa isang tao, gamitin sa isang bagay na paglalaanan ginamit sa iba? Mali, di ba? Sa batas nga, mga kabatas natin, ang tawag dyan, estafa. Panlilinlang, panloloko, fraud. Di ba? Bigyan kita ng pera, bilhan mo ako ng lupa. Itong lupang ito, nag-usap na kami. Tapos ang ginawa niya, imbis na pambibili niya ng lupa na ilalagay sa pangalan mo, ang ginawa niya, pinambili niya ng droga. O kaya pinang-ayuda niya. Estafa yun. Bakit dito mga kabatas natin? Yung pera na nakalaan sa dapat ilalaan na nasa National Expenditure Program na pinagdebatihan para magkaroon ng GAB 1 at saka GAB 2. Tapos, papalitan at babaguhin lang. Sa bicameral report, gagawin itong blanco. Paano naging tama yun? Proud pa sila! Attorney, malalaman ba natin kung sino? Ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga pumirma. Okay? May nag-magician. Yung seeing it after, wala yun, hindi yun na-notify. Ipinakita ni Ungab, Payag ka ba? Ikaw, pumirma ka na, tapos siningitan after. Tandaan mo, yung pirma ni congressman mo doon, pirman mo din yun. Payag ka ba? Hindi, di ba? Ganun lang kasimple. Yun ang i-argue sa korte. Your Honor, those are my representatives. And I don't want my representatives to be signing blank. Because they are signing in blank my money. Pinapalabas nung congressman na okay lang sa akin na pumirma siya ng blanco. Which is not true. Representative ko yan, Your Honor. You're represented by thieves. Nung pumirma yung congressman ko dyan, Your Honor, sinasabi niya na ganyan ang gusto ko rin. I want to tell everyone that no, I'm not okay with you signing something in blank because that may be subject to a lot of irregularities.
and abuses. Pwede din by party ay ang BICAM report, attorney. Oh, pag may kabitan, o kaya may halikan doon, may kalaswan, lagyan nyo ng kalaswan. Nung pinipirmahan yung BICAM report, merong nagtatalik o naghahalikan. Yan. Pwede na sa Rafi Tulfo yan. Correct. Your game is, we delegated our power to them through our votes. They are representatives. Sa GMA Integrated News, ang in-email ng House Secretariat na kopya ng bicameral conference report sa lampas 300 mga kongresista pasado alas 6 ng gabi ng December 11. Bandang alas 7 ng gabi noon. So, in-email. It's an official copy. Naratipikahan na ng Kamara ang BICAM report ng 2025 budget. Same document. Ako, bakit na-ratify, wala man lang nakakita. Si Senator Amy Marcos. Sinungaling sila. Imposible. Ito bakit nga ratify wala nakakita? Mga kabatas natin, look at these people. Omnibus motion. Ito. Ito yung sinasabi, in case of conflict between the conference committee report and printed copy of the bill, the latter shall prevail. Printed copy of the bill. Bill pa lang yun The latter will prevail, sabi niya. So, yung printed copy of the bill. Hindi yung bicameral report. Pero syempre, mga kabatas natin, bakit ka pipirma? Sabi niya, the technical staff of the House Committee on Appropriations and Senate Committee on Finance are authorized to effect correction of typographical, grammatical, and printing errors. Yun lang. Yung technical staff, mga kabatas natin, ang pwede lang nilang gawin dito, mga kabatas natin, ay i-correct yung typographical, grammatical, printing errors, as well as necessary adjustments such as performance indicators and section number or of general and special provisions as a consequence of the amendments. Hindi sila pwedeng mag-insert ng kahit anong entries. Sino pumirma? Si Grace Po. Si Saldico, of course. Cynthia Villar. Stella Ruiz Kimbo, of course. Si Dong Gonzales, of course. Si JJ Suarez, of course. Senator Win Gatchalian, of course. Si Manix Dalipe, of course. Nagtataka nga ako bakit wala si Asidre. Baka last siya. Joboy Aquino. Jill Bongalon. Joel Villanueva. Romeo Acop. Zubiri. JB Ercito. Mark Villar. Marcelino Libanan. Francis Tolentino. Jinggoy Estrada. Cheese Escudero. Siyempre, mga kabatas natin, tinignan ng team ito. Ako, browse ko lang Kasi ako, mga kabatas natin, sanay na sanay akong, aralin ng isang dokumento ng mabilisan. Mga judicial affidavits, para matuloy yung kaso. Hindi ko pinapareset yan. Kahit anong inyo sa mga sinasabi ko sa judge. Your Honor, second call lang. Magko-cross-examine na ako. Tutuloy na natin ito. Hindi na ipapareset. Kahit kasalanan nung kabila, pinapatuloy ko yan. I-browse mo lang Browse. Tapos, oops! Pang ilang page pa lang, mga kabatas natin. SP11, replace with. Ito yung mga budget ng NIA. Replace with. Budget ng PCA. Total, replace with din. Imagine, mga kabatas natin, isa-sign away ng mga representatives natin yung ating binigay sa kanila na tiwala para siguraduhin na walang kurakot. Imagine yan, di ba? Parang ganito. Kukuha ka ng security guard. Di ba? Tapos yung security guard sisiguraduhin niya na walang magnanakaw sa store mo. Di ba? Ganun naman yun. Ano ba silbi ng security guard? So sa gabi, dapat magbabantay siya. Pero isipin mo ito. Yung security guard mo, dahil sa ayaw niya magtrabaho, di ba? Hindi na lang siya nagbabantay. May gustong pumasok sa store mo, gabi. Sabi niya, Sir, papasok ako. O bakit? Gusto ko lang. Ganun ba? Sige, pasok ka na. Pirma ka lang sa logbook. Pasok ka. Bakit? Bakit parang ganun din lang ito? Kasi nga, sinain away niya rin Na parang,
Di ba ikaw yung tagapagbantay, representative ka, di ba? Ng Baguio? Oh. Ako. Babantayan ko yung pondo. Di ba? May oversight function ako eh. Okay, sige. Pirmahan mo ito. Bakit ko pipirmahan yan? Wala pang figure. Basta, ako nang bahala. Paano ko malalaman kung tama yung ilalagay mong figure? Pagkatapos ko yung pirmahan. Paano ko malalaman? Sasabihin nung sasabihin nung congressman mo. Wala. Basta pumirma ka na lang. Sige. Di ba ganon? Di ba ganon yun? Yung tiwala na binigay mo doon sa taong binoto mo bilang representative mo na sana babantayan yung pondo, hindi niya nagagawin yung trabaho niya. Pipirma na lang siya, tapos sasabihin niya, kung sino man yung mag-fill out ng blank na ito, bahala ka na po. Basta ako, nakapirma na ako. Bakit pa natin kailangan ng congressman kung hindi naman pala gumagawa ng trabaho at hinahayaan din lang naman pala yung ibang tao na sila na lang nang maglagay ng kung ano mang figure ang gusto nila? Parang pupunta ka sa Pupunta ka sa halalan, di ba? Malapit na halalan. Meron kang watcher. Yung watcher mo, babantayan niya na dapat lahat ng mangyayari doon sa loob ng presinto ay ayon sa batas. Pero ano gagawin ng watcher mo? Sasabihin dun sa watcher ng kabila, boss, nandito ka naman na eh. Di ba? Ikaw na lang magbantay. Inuwan muna kami ng tropa. Papaubaya ko na sa'yo ha. Sa'yo na lahat. Ikaw na magbantay. Sino kandidato mo? Kandidato ko si Magalong. Ganun ba? Sige. Ikaw, sino kandidato mo? Kandidato ko si Mark Go. Sige. Ikaw na magbantay ha. Nandito ka naman eh. Alis na ako. Ganun. Ipapaubaya mo sa iba. Yung trabaho mo. Attorney, sino nagsasabi ng totoo? Bakit may nagsasabi na walang blanco at may blanco? Ang nagsasabi ng totoo, yung dokumento. Ang nagsasabi ng totoo, si Asher. Kasi si Asher, kumuha siya ng kopya mismo sa Senado. Kawawang balita, tinago, private, tinanggal. Huwag kayong magtiwala sa kahit sino. DTA nga, di ba? Don't trust anyone. Trust the document. Blank yung total. Blank yung NIA. Blank yung PCA. Hindi ba kayo nagtataka mga kabatas natin? Hindi ba kayo nagtataka na ang blanco dito ay lahat pera? Sabi ni Nona, na fake news ata yung document. Akala niya may blank siya. Wala pala, sabi nung pumirma. Sabi ko sa inyo umpisa pa lang. Madali lang ito. It's just about the document. The amount, puro amount, blanco. Puro amount ang blanco. Puro pera ang blanco. Isipin mo ito ha. Bibili ka ng kotse. Diba? Tapos, ang gagawin, pipirma na lahat. Tapos, blanco yung presyo. Papayag ka? Sandali, sasabihin mo, di ba? Baka naman anong ilagay mo dyan, tapos pumunta ka sa korte, sabihin mo, kulang yung binayad ko. Ilagay mo dyan yung napag-usapan natin. Sabi mo sa akin, 600,000 yung sasakyan. Ilagay mong 600,000. Tapos sasabihin nung isa, hindi, pare, maniwala ka na lang sa akin. Iba-blanco ko muna yan. Kunin mo na yung sasakyan. Blanco ko muna yan. Pirma ka lang. Nasa'yo naman na yung sasakyan eh. Sige, pumirma ka. Tapos mamaya, linagay niya doon, 2 million. Ngayon, peperwisyoing ka. Pay ng 2 million, yung 2 million ko, yung 2 million ko. Diba perwisyo? Sasabihin, magkaso ka. Magkaso ka. Sunod-sunod nga, puro blanco na. Yan the amount, puro the amount. Ano pang silbi ng National Expenditure Program? Sabi niya pa ako, copy ng Congress, blank. Copy ng Senate, blank.
Kahit dalawang mag-ibang copy pa yan, parehong may blank. Ano ibig sabihin? Kayo na bahala, fill in the blanks. Good one. That's a good one. Tignan nyo, puro pera yung bilinaan ko. Puro amount. Oh. When in the first place, ang pinag-uusapan sa hearing ay yung amount. Mag-hearing kayo ng ilang buwan para i-determine yung amount kung magkano ang ilalagay na budget. Ang ending, wala pa ring amount. Di ba sa budget hearings, puro usapan doon amount. Puro pera, di ba? Puro amount ang usapan, di ba? Pero ang ending wala pa ring amount. Grabe yan. Anyway, mga kapatid natin, ulitin ko lang tulad ng sinabi ko. Sana mag-file na sila. Makakuha lang tayo ng mga certified true copies ng mga documents, mga kapatid natin. If you can help us, we can do the rest. Okay? Let's help each other. I cannot do this alone. I don't have access to the documents. Pero if I can have access to the documents, we can file a petition. Di ba? Isipin mo, nag-hearing kayo ng pagkatagal-tagal para ma-determine yung amount kung magkano yung ilalagay na amount. Tapos, ang ending, walang amount na nakalagay. Marcos ang unang nagsabi na may mga blanco sa BICAM report kaya hindi niya ito pinirmahan. Maging siya raw ay nagulat dito. Kumalma nga ako at tuluyang hindi ako problema. Kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang ng mga datos. Dalawang Buti pa nga ito eh. May malasakit eh.